mga kababayan, Rimulya. Boyeng Rimulya. Sino nga ba ito si Boyeng Rimulya? Ayan. Nakita nyo po mga kababayan, Boyeng Rimulya. Ang nakasaad po dito sa balitang ito mga kababayan, Ma'am Lulay, hello po. Si Boyeng Rimulya ay ipinakansila ang passport ni Roque. Maaaring maging undocumented alien sa Netherlands si Roque. So ito na nga mga kababayan. Harry Roque. Mamili Araya, hello po dyan sa Japan. Si Harry Roque, pinapakansila na. Ayan. Ito mga kababayan, wait lang. Lakasan natin ang volume. Pakinggan ninyo. Ito na, mga kababayan. Hindi ko pa napipirmahan, but we will do that. Sure the process na, sir, ang I think so. I'm sure that the asylum application will have to be finished before it's after the pan in the Netherlands. But we know that the Netherlands will not tolerate the commission of crimes that are being charged in this case. They will not tolerate. Ayan. So narinig nyo mga kababayan, Harry Roque. According kay Boyeng Rimulya, no? Ipinakansila ang passport ni Roque. So pipirmahan na lang. Ngayon maaari maging undocumented alien sa Netherlands si Harry Roque. Sir Joel QCJ and Ma'am Chai. Ayan, Miguel shoutout at kay anong pangalan nun? Kay Sir Kwan, ano ba 'yon? Maki Kwan ba 'yon? Miguel shoutout po. Kay Maki Kwan. Hello po, sir. Ayan. So, klarong-klaro, mga kababayan. Si Harry Roque, ipinakancel na ang kanyang passport. So, ngayon, ang mangyayari kay Harry Roque, mga kababayan, na once na ika-cancel ng Pilipinas ang kanyang passport, so, pag siya nakagawa or ichinek, no? Ichinek ng Netherlands kung ilang, kasi syempre naka-record siya doon. 'Di ba? Syempre pag pumunta ka sa ibang bansa mga kababayan, 'di ba bibigyan ka lang ng ilang araw? Tapos halimbawa sumobra ang araw mo doon, lilipad ka sa ibang bansa, tapos babalik ka pagkahapon. Actually, ang Netherlands kasi may mga bansa 'yan na mga magkakalapit lang. Halimbawa, ikaw ay isang turista. Halimbawa, ako si Ken, pupunta ako ng Hong Kong. Ngayon, ang bigay sa akin ng Hong Kong, mamartismos ni Hilo po, ang bigay sa akin ng Hong Kong is 15 days. Diba? Ganyan ang ginagawa mga kababayan. 15 days ang bigay sa akin na araw na mananatili ako sa Hong Kong. So ngayon, kung gusto ko pa na, Ma'am Brinda, Hilo po, kung gusto ko pa na magtagal ako doon, ang gagawin ko, pupunta ako ng Macau. Diba? Ganyan ang ginagawa ng mga turista, mga kababayan. Mga Pilipino, minsan ganyan ginagawa. Hindi naman illegal yung ganyan. Kung wala kang gagawing mali. Halimbawa, nasa Hong Kong ka. Gusto mong magtagal sa Hong Kong ng 1 buwan. Ang gagawin mo, halimbawa 15 days ka, bukas pang 15 days mo na. Pupunta ka ng Macau. Pagkahapon, balik ka ng Hong Kong. So another 15 days yon. Ang tanong, kaya bang gawin ni Harry Roque yon? Hindi. Bakit? Kasi ang kanyang passport, kung once na ipa-cancel, no, na blank list, wala siyang list doon sa Pilipinas at blanco na siya, hindi siya po pwedeng lilipad pa siya ng another country para bumalik siya. Di ba? Avila Workout Vlog Channel, di ba? Ganyan ang ginagawa. Halimbawa, pupunta ka ng Singapore. Ngayon, 15 days ang araw mo dun sa Singapore na manatili, bukas pang 15 days mo na, lipad ka ng Malaysia. After, pagdating mo sa Malaysia, balik ka pagkabukas. Di ba? Ganon ang ginagawa. Exit entry. Di ba, Ma'am Chai? So ngayon, si Harry Roque, wala ng, di ba? Wala ng exit-exit, wala ng entrance-entrance. Di ba? Sir Ri Santos, hello po. Ma'am Neil Domingo, hello po. Bakit? Viral ngayon, hello po. Wala na siyang, halimbawa, lilipad siya ngayon. Halimbawa, ano bang lugar na katabi ng Netherlands? I-research nga natin mga kababayan. Netherlands, wait lang. Para malaman ito, mga kababayan. Kasi wala pang, siguro, mga kababayan, tayo, hindi natin naranasan yan kasi hindi naman tayo dito, Netherlands neighbor country.
Oo, hindi naman kasi tayo mga kababayan, hindi naman tayo nakaranas ng ganyan. Ito, hanapin natin. Netherlands, neighbor country, Belgium, and South Germany. Netherlands, Belgium, and Germany. Magkakadikit yan. So ngayon, hindi po pwede nalilipad si Harry Roque ng Germany or Belgium para manatili siya sa Netherlands. Bakit? Anong ipipresent niyang ID doon sa Belgium kung blacklisted na siya dito sa Philippines? Mawawala yung record niya eh. Boundary to boundary, di ba, Ma'am Emiliana? Damaulaw. France, Belgium, Germany. So, hindi siya po pwede nalilipad ng France, Germany o Belgium tapos babalik siya after pagkabukas kasi yung passport niya blanco na. So ngayon, mananatili siya ngayon sa Netherlands. Ang problema, mga kababayan, nakamonitor ang mga immigration or immigration personnel doon sa mismong Netherlands. Sa Malaysia nga nung nakapunta ako sa Malaysia. Alam nyo ba, yung mga immigration personnel nila, kahit gabing-gabi sa bar, nandun nag-iikot. May mga sasakyan, mga patrol. So ngayon, kapag mayroong mga undocumented doon or mga TNT, mahuhuli ka talaga. Kasi hanapan ka ng passport Pag-check doon, kung naka-red notice ka sa Interpol, Harry Roque, red notice Interpol, kulong ka. Kaya ngayon mga kababayan, sabi ko sa inyo, si Roque, panipis ng panipis, yung mundo niya, paliit ng paliit or pasikip ng pasikip. Sana all masikip. Mga kababayan, yun ang katotohanan. Si Harry Roque, panipis ng panipis, yung mundo niya, pasikip ng pasikip. Sana all masikip. Yan, mga kababayan. Oo, true. Dito sa Malaysia, hirap pag walang papel. Di ba, Ma'am Janet? Kung hindi man siya mahuli ng Interpol, mahuhuli siya ng immigration. Di ba? Biruin nyo. Si Harry Roque, panipis ng panipis, pero yung mundo niya, pasikip ng pasikip. Sana all masikip. Oy, maraming salamat po kay Ma'am Leonora Padungay sa yung 38 ano ba to? Mga kababayan, hindi ko mabasa ano ba yung ni Ma'am Nora Padungay? Palipad niya. Ayun, super chat. Ganyan ang ginawa ng Hong Kong government sa nagrally noong 2019 dito na tumakas, kinansila ang kanilang pasaporte. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Leonora Padungay sa kanyang super chat. 'Di ba, mga kababayan? Virgin pa, sabi ni Ma'am Kabibes. Diretso na sa correctional 'yan. Ay, hindi siya mapunta sa correctional kasi hindi naman siya babae. Sa bilibid siya. Mga kababayan. Ito hindi ko lang sure kung lahat ng nasa correctional ay babae lang. Pero pagkakaalam ko, ang pag napunta ka sa correctional is babae. Depende na lang kung high profile ka, hindi ka agad-agad dalhin sa bilibid as long as hindi ka pa convicted. Kasi ihihiring pa naman yun parang si Alice Go at si Kibuloy, di ba nasa Krami pa yata sila? Correct me if I'm wrong hindi pa yata sila inilipat kasi hindi pa naman tapos ang kanilang kaso. Nasa custody pa sila ng Krami. So, ganun siguro ang kay Harry Roque. Di ba? Pab Pilunya, maraming salamat po. Dalhin na lang sa gubat yan. Maraming salamat, Ma'am Marites Halos. Miguel shout out po. Mamil Domingo. Tama, kung canceled na passport, di na makapunta sa ibang bansa. Yun ang nangyayari ngayon, mga kababayan. According dito sa balita ng UNTV, kay Secretary Boying Rimulya, na ang sabi, Rimulya, pinapakansila na ang passport ni Roque, maaaring maging undocumented alien siya sa Netherlands. Ayan po nakalagay sa baba. UNTV po yan, news. So, hindi po tayo fake news mga kababayan. Walang fake news dyan So, yun po yun. Alam nyo na. Ituhog sa kawayan. Ayun. Ay, Ma'am Ilocana, Ma'am in Denmark. Maraming salamat po, Ma'am. Ay, sorry. Sa yung super sticker, thank you so much po, Ma'am. Ayan, ang mga DDS, pag uwi na naman ang BP New diyan sa Mindanao, ang sabihin nyo, ang ipasalubong sa inyo, madaming project, hindi puro lang chismis. Sabi ni Helson Isla. Maraming salamat po, Sir Helson. Revoke akla, passport, Yahoo.
Di ba? Sabog ararat ni Roque. Kaya yun basta sabi ko sa inyo mga kababayan, ang sabi nga ni Harry Roque, pwede kong gamitin yung mga i-file ninyong kaso sa akin para ma-accept ako sa asylum. Napakatagal naman ng asylum or pag-apply ng asylum ni Roque. So ito lang masasabi ko mga kababayan Harry Roque, ipinapakansila na ang passport, magiging undocumented alien. Hindi ba? Tingnan mo Harry Roque, taga Pilipinas ka, magiging alien ka bigla. Kasi hindi na siya Pilipino. Bakit? Wala siyang passport. Hindi siya Pilipino. He is not a Filipino anymore. Bakit? Wala siyang passport. Paano niya mapatunayan ang sarili niya? Pilipino siya. Paano niya ipatunayan na sabi niya, I am a Filipino, I am a Filipino lawyer. I was born and raised in Bataan and nangangamkam ako ng lupa kaya may kaso akong land grabbing at ako din po yung nagpapapasok. Ang katawan ni Roque, panipis ng panipis, yung mundo niya, pasikip ng pasikip. Sana all manipis. Shh, huwag maingay. Anong masasabi mo kay Harry Roque? Tagam daw, tagam. Di ba, Daisy? Alien siya doon. Doon siya tumira. Good news yan mga kababayan. Harry Roque, magiging undocumented alien na sa Netherlands. Nako, Harry Roque. Diyan, mamakla ka dyan. Pag ikaw na jumbag ng kabuking mo dyan, diretsong deport ka, day. Ayaw kasi umuwi. Ayan, cancel na yung passport mo. Di ba? Pati pusa marites. Hindi, lagi kasi nakikinig sa akin yung pusa talaga. Ha? Bakit? Tama na, magla-live pa ako, mamaya na. Ma'am Jane Me, maraming salamat sa 38 Hong Kong super sticker. Thank you so much po. Uy, magkita-kits po tayo dyan sa mga taga Hong Kong ha. Bot-bot nyo, political harassment, sabi ni Saranghanda. Alam niyo sa totoo lang, hindi po yan political harassment. Bakit? Pinapahiya ba si Harry Roque? Si Harry Roque yung puro panghihiya kay BBM. Bakit? Ni minsan ba nakarinig kayo kay BBM na sinabi si Harry Roque mukhang baboy? Sinabihan si Harry Roque bakla na mataba? Wala. Bagkos ang sabi ni Harry Roque kay BBM, itong si Marcos Jr. na isang kuting, na isang bangag. Si Harry Roque ang nanghaharas. Wala kayong narinig kay BBM na sinabihan si Harry Roque isang baklang mataba. Walang ganon. Bagkos si Harry Roque, araw-araw nag-live. Alam nyo, mga DDS, yung si Marcos Jr. ninyo na bangag, siya ang nanghaharas. Wag yung baliktarin, DDS. Kayo kasi puro kay kuda. Tapos yung mga kinukuda ninyo mali, sasabihin niyo si BBM ang mali. Aba, kung mali, ba't kayo nakukulong? Diba, Ma'am Catherine? May galab shoutout po dyan sa Texas, USA. Yun. Ni minsan hindi nyo narinig si BBM na sinabihan si Harry Roque baklang mataba. Pero si Harry Roque, sinabihan nga niya si Amy Marcos, hoy mangga. Diba? Si Harry Roque lang may malakas manglait. Hoy mangga. Lagi mong tatandaan mangga, na ang mangga hindi namumunga ng santol. Di ba? Ma'am Alma Datur, big love shoutout po sa inyo dyan. Nakita-kit sa inyo sa Hong Kong ha. Pag nakita nyo ko sa personal, pangit ako. Kahit nga dito, pangit eh. Pero kahit pangit, may mga friends naman tayo. Ma'am Fab, maraming salamat po. Dito tayo kay PBBM. Pinaparesign lahat ng pulpul na cabinet member. Uy, wag kayo magalit sa akin mga cabinet member ni BBM na sinabihan ko kayong pulpul na cabinet. Bakit? Kung hindi kay pulpul, ba't kayo pinaresign? Di ba? Wag kayo magalit sa akin. Ma'am Elisay June Ganaban. May kilab shoutout po. Ito na mga kababayan. PBBM pinagre-resign yung mga miyembro ng gabinete niya, mga pulpol. Bakit? So ano pang ipapanatili mo dyan kung wala kang mang ginawa? So ito na mga kababayan. Tayo nagre-react lang tayo sa balita. Huwag kayo magalit sa akin mga cabinet member ni BBM. Wala naman akong sinabing pangalan. Bato-bato sa langit, matamaan, kintab ang noo. Diba? So ito na. Mga kababayan, hanapin natin Ito. Naku. Ito na.
Ito. So ito mga kababayan. Ito na. Medyo mahaba-haba ito ha. Magandang hapon, Ivan. Lahat ba ay tumugon sa direktiba ng Pangulo na courtesy resignation ng kanyang gabinete? At ilan na ang aktual na nagsumite ng kanilang resignation? Yes, June, halos Uuwi man lahat dito si ay Digong sa tumugunan. Pilipinas. Bakit naka-play? Bastos talaga ako sa mga taong bastos din sa Ayan, kasi uuwi daw si Digong na pantay ang paa. Ulitin natin ha. Naka-play kasi yung isa. Eto na. Like po tayo mga kababayan. Magandang hapon, Ivan. Lahat ba ay tumugon